Okay, ayun ho, it's a warm and wonderful day today. So, medyo warm po ang temperature natin ngayon. It's, I think it's just 4 degrees. So, yung 4 degrees pag gaganitong winter, warm na yan, syempre. Yan. Bali, isang linggo ng warm. So, yung mga, yung mga yelo sa kalsada, tutunaw na. Yan kita nyo, nagtutunawan na sila. Kaya mas accessible na sa mga naglalakad tsaka sa mga nagdadrive. Ang problema naman sa ganito, yan, tulad ng ganyan makintab, yan yun, yung gano'n, ang problema naman sa gano'n, madulas yun. Pag nagyelo na yung snow, yun, madulas yun. Yan ang problema pagka nag-warm yung panahon. Yung mga snow tumitigas, nagiging yelo, nagiging madulas. Kaya pagka gantong biglang nag-warm yung temperature, doble ingat. Doble ingat sa naglalakad, doble ingat din sa mga nagda-drive. Kasi mas madulas yung kalsada. Okay lang sa mga ganun, yung totaling na natunaw na snow, na wash out yung snow sa kalsada, okay lang yun. Pero yung may mga naiwan na nagyelo talaga, yun, delikado talaga. Marami na didisgrasya sa ganyan, mapasasakyan man o mga naglalakad, kaya ingat lahat pagka ganyan. Alright? At isa pa rin problema pala pagka ganitong nagtunaw yung snow, yung sa mga naglalakad sa sidewalk. Kasi yung sa may bandang kalsada sa gilid niyan, may mga natunaw na snow, naging tubig. So pag mabilis yung sasakyan, nadaanan yung tubig, yung may splash talaga sa yan. One time na splashan na ako niyan eh. Kaya pagdating dito, konti lang, kumakaliwa na ako, di na ako dumadaan sa sidewalk. Doon na ako sa may mga establishment dumadaan. Kasi yung iba, lalo pagka ganyan, yung kumpulan sa sasakyan, yung iba gumigilid talaga ng gusto. Nadadaanan nila yung mga tubig tulad yan, yung mga tubig na ganyan. Ma-splashan ka lang yan, kawawa. Talagang basa ka, papasok ka sa trabahong basa, madumi. Ayan, nakita yung sa gilid na yun. Diba? Puro tubig. Puro tubig yan. May splashan kapag doon ka dumaan. Yan, dyan ako dumadaan sa gilid dito sa establishment na to. Instead na dumaan doon sa sidewalk, dito ako. Mas safe nga naman dito po. Hindi ka matatalsikan ng tubig. Yan, isa sa problema pagka natutunaw yung snow. Pag nagiging tubig na siya. Pagka natunaw pa naman yan, putik talaga. As in tubig na may putik. Okay? Lapit na ako sa restaurant eh. Alright? Ayan kung makikita nyo yung isang bundok na yan, di ba kulay, nung nakaraan, pinakita ko yan sa nakaraang video ko, kulay puti siya, kumpul lang snow. Ngayon kulay brown na siya, nagiging putik na siya, yung pa, ayan. Kasi pag kinakayod yan sa kalsada, may lupa yung kalsada eh. So nagiging putik siya, tubig tapos lupa, nagiging putik talaga siya. Yan. Habang natutunaw yan, yung mga natutunaw ni yelo, umaagos sa punta sa kalsada, na iwan dyan, puro putik na lang. Kaya pagka yung derdiretso ng warm na talaga, mainit na yung panahon, yan, puro lupa makikita nyo dyan. Tapos kukunin naman nila yan. May mga truck naman na kukuha yan. Maglilinis din yan. Okay? Ayan pa isang problema, pagka makapal yung snow, nagtutunaw, lumalambot ng gusto, na-stuck yung mga sasakyan. Kita mo yung dalawang sasakyan na yun, stuck. Tingin sila dyan, di sila makaalis. Nabalahaw na sila. Nabaon na yung nabaon na yung sasakyan nila dyan. Kaya na pa sila dyan nagtatry umalis. Nakabaon yung gulong nila eh. Ang dulas pa naman yan.
Malalim yung ano doon, malalim yung snow doon eh. Tapos nakabaon yung gulong. Parang mas madulas pa yung sa putik na basa eh. Kasi yelo nga. Mamaya pa yung makakalis doon. Dapat hatakin ng isang sasakyan eh. Yan isa sa problema dito eh. Okay, nandito na tayo sa restaurant. Again, maaga ako ulit para magluto uli nito. Konti na lang yung natira nila. Day off kasi ako ng 2 araw, Sunday and Monday. So, naubusan sila. Eh, sa ngayon kasi, ako lang yung marunong magluto ng mga lahat ng sauces dito. Si paring Jerby, hindi ko na muna tinuturuan kasi busy din siya sa warehouse eh. Kaya, lahat ng sauces dito, lahat ng preparation, ng pre-preparation para makapag-start kami lahat sa akin. Ayun, okay? Luto muna ako, right? May tayong mantika. Ayan. Boss. Sabihan natin. Antayin natin siya hanggang sa ma-reach niya yung tamang temperature niya. Yung tamang init niya. Pero since wala tayong thermometer, basta pag nilagay ko yung garlic tapos nag-brown siya. Garlic! Mukhang nag-yelo ah. Masama ito, nag-yelo ah. Ibig sabihin, medyo may tubig pa to. Hindi na lampiga ng maayos kahapon. Pagka ganun kasing matigas, may yelo, may tubig. Pag nilagay mo dyan sa kumukulong mantika, bubulwat eh. Sana naman hindi. Yung tigas. Oh, yelo. Iwasan mo ng tubig, pero wow, marami pa yung tubig nito, madami-dami pa. Hindi mo siya mabibigyan ng 100%. Sana lang hindi pumulwa. Hihinahan ko na lang yung apoy, nilagay ko. Pag pumulwa kasi ang mantika, lakas pa ng apoy, aapoy yan. Nagawa mo na ako ng mixture. Kailan natin uminit? Medyo kulang na pati ako sa oras. Dapat kapag start ako mga 3:45 eh. Kasi 30 minutes yung pagluto nito eh. Eh delay yung bus. Delay yung bus ng mga 15 minutes. So dapat ang plano ko 3:30 nandito na ako, dumating ako dito 3:45 eh naghugas pa ako ng nitong kasirola, nag-prepare pa, alas 4 na. Dapat matapos ko siya bago mag 4:30 kasi 4:30 papasok na yung mga staff, yung iba, mag-prepare naman sila dito, hindi sila makakapag, yung griller, hindi siya makakapag-prepare kung nandito to sobrang init. Tapos magpupunas pa siya nito. Gagamitan na naman natin ng kagi bullshit technique. Tagal-tagal pa yan. Okay. Try natin kung mainit na. Malakas yung bula mo. Sana hindi umapaw. Ngayon, since hindi naman masyadong busy na, back to basic. Dalawa ulit station ko. Ako ulit dito, tapos ako ulit sa loob. Yan, mamaya, gano'n naman.
Si paring Jerby nag-start ng ganong schedule kahapon, first time niya yun eh. Kasi yung amo ko pinagbawalan ako mag-day off ng hanggat maaari, bawal ako mag-day off ng weekend. Kasi pag weekend sobrang busy talaga. Eh since yung mga staff dito puro bago eh. Medyo nag-i-struggle pa sila pagka yung sila lang. Kaya naman nila. Kaso syempre, iba pa rin siguro yung naiisip ng amo ko na mas kampante siya pagka may luma na nandito. Kasi ako na lang yung pinakamatagal dito eh. As in, ako na lang. Pero pang isa sana si Hazel. Pilipino din yun. Kaso nilipat nila sa hotpot. Kung yun nandito, okay. Kaya-kaya niya rin yun eh. Kaya every weekdays ang tao dito isa lang dito, yung naka-assign dito tsaka sa kitchen isa lang. Eh para makapag-day off ako ng weekdays, tinrain ko si paring Jerby. Kung naaalala nyo, nung nakaraan tinrain ko si paring Jerby doon sa loob eh kasi kabisado niya na dito eh, so konti training na lang sa kanya sa kitchen. So nung tinrain ko siya, tapos yung isang griller na i-check, yung bago, si Max, tinuruan ko na rin siya dito. Parang mangyayari, pagka Monday, dalawa sila, tulungan sila. Pag sobrang busy sa loob, si Max mag-oversee dito, tapos si Jerby naman sa loob. Ganun ang ginawa ko. Tulungan silang dalawa. Para makapag-day off ako ng Monday. Kasi kung hindi kasi, yung Monday to Thursday kasi, laging solo ko dito eh. Yun lang yung pwede maging paraan para makapag-day off ako ng weekdays, para weekends nandito ako. Kinain naman nila kahapon, kaya alright. Kaya nagdikit yung day off ko, Sunday tsaka Monday, dahil doon. Okay na to, pero natatakot ako. Sana huwag siyang umulwak. Ayan na nga ba, sabi ko. Oo, what I'm talking about. Patubig. Pag yung biglang steam pa naman, napapaso yung balat ko. Pero sa umpisa lang yan, pagka yung nakapaglagay ka ng medyo marami, tapos kumalma na siya, okay na yun. Kailangan ko lang patayin yung isang burner, kasi parang isang malaking burner siya, isang burner sa loob na maliit, isang burner sa labas na malaki. So pinatay ko yung burner sa labas na malaki para hindi siya bumulwak. Yan, okay na, kumalma na siya. Ay, lutuin ko muna to. Medyo matagal to eh, 30 minutes na haluan to eh. 30 minutes lang video ko, puro halo-halo. Kaya mamaya na ulit pagkatapos na magluto. Alright? Okay, yeah. Tapos na siya. Yung mga bilog-bilog niya sa taas, yung mga ano yan eh. Kasi yung last na 1/4 lalagay na fresh. Matutunaw naman yan mamaya. Mag-iwa-hiwalay din yan, okay? Tapos na. Yan, tapos na. Mag-iligpit naman na ako para mag-prepare naman para sa opening. Tapos, ilalagay ko siya doon para set aside ko lang siya dyan para paglamig, tsaka ako ilalagay sa cooler. Babalik ko na ito. Kalat! Mainit! Mainit! Tapos, hugas. Natin yung kalat natin.
Buksan ko muna pala yung pinto, baka parating na yung kasama ko eh. Alam nyo, kahit papaano, nagugustuhan ko itong ginagawa kong pag video. Kahit na yung... Actually, nung umpisa pa nga naman talaga ito eh, para may mapanood yung pamilya ko sa Pilipinas. Para makita nila kung ano mga ginagawa ko dito, araw-araw. Kasi di ba sabi ko, nabanggit ko na dun sa dati kong video eh, na hindi naman from time to time nakakausap ko sila. Kaya from time to time na nakikita nila yung ginagawa ko, at least sa pamamagitan ng ganito, pag video ko, eh, nakikita nila kung ano yung ginagawa ko sa araw-araw. Tapos nalilibang din ako kasi halo pagka ganito, mag-isa lang ako dito. Okay? Parang kausap ko yung video, parang kausap ko rin yung pamilya ko, o parang kausap ko rin kung sino man yung nanonood. Eh yung nanay ko, isa din siya nag-aabang ng video ko yan eh. Lalo pagkakasama siya dun. Yun, kaya nalilibang-libang din ako. Kasi lalo dito, wala naman akong tropa dito. Ang tropa ko lang dito, si Hazel, si Jerby. Tapos, yung food truck na pinasuhan ko dati, yung anak nun, si RJ, kaso nasa Pilipinas sila ngayon, nagbakasyon. Yun. Yun lang naman ang tropa ko dito, wala namang iba. Kaya at least itong ganitong klaseng pag-video ko, nakakatulong din ba? Nakakatanggal siya ng init, minsan nakakatanggal din siya ng ng stress. Kasi parang may kinakausap na din ako. Gaya nung nakarang video ko after ng New Year, di ba? At least wala akong makausap eh, wala akong mapag-openan ng ganun na nalulungkot ako. At least, di ba? Ito paano, na-share ko dyan. Nagiging outlet ko siya. Kaya tutuwa rin ako. Bonus na lang pagka yung may ibang nanonood. Bagay, minsan sinishare ko din naman siya doon sa mga malalapit lang na tao sa buhay ko eh. Yung mga kaintindi ba? Mahirap mag-please ng maraming tao, hindi mo naman kaya i-please lahat yan. Nakakatanggal lang siya ng stress minsan, nakakalibang. Parang may kinakausap ako kahit mag-isa ako dito. Ang pangit naman siguro kung kausapin yung sarili ko tapos wala akong kaharap na naka-record na video. Iba na yung dating nun. Kaya natutuwa din ako. Tapos nalilibang din ako pagka nag-edit ako. Yung mga malayan, paubos na yung oras. Bukod dun sa ginagawa kong nag-self-study nga ako dun sa pinag-aaralan ko, isa pa yan sa nakakapagpalibang sa akin, nakakapagpalipas ng oras. Pag-edit ng video. Minsan, nakakailang. Sabi nga nung mga Gen Z, minsan ang cringe. Yung pagka ine-edit mo yung sarili mong video, nakikita mo yung video mo, napapanood mo, tapos naririnig mo yung mga sinasabi mo, minsan ang cringe. Pero di naman tayo magaling na editor eh. Cut, delete lang eh. Tapos yun na yun. At least may napaglilibangan ako. Ba? Alright? So wala pa rin ako kasama. Ako pa rin. Nagpas 4:30, magpo 4:40 na. Walang din mag-isa. Kaganyan pa naman, late sila. Yung dapat i-prepare nila, ako na din yung nagpe-prepare. Hindi man naghahabol ng oras yung mga yun, puro part-timer lang yun, kaya okay lang sa kanilang mali. So, dito naman tayo sa labas kasi since binago ko yung setup ng schedule ngayon eh. Kasi hindi naman na masyadong busy. So yung mga server, instead na 4:30 pinapasok na lang ng 5. Lalo na kasi sila masyadong gagawin. Kaya hindi yun gusto ng amo ko eh. So, ako ngayon na magbababa ng mga upuan, mag-set up dito sa dining. Okay lang naman. Kaya, baka muna to. Maliit lang naman kasing restaurant. Tsaka ano siya,
family restaurant siya. Kaya kahit pa paano, tumutulong tayo sa operational cost sa mga ganung paraan. Eh, okay lang din naman doon sa mga bata na pumapasok dito kasi mga part-timer lang naman yan mga estudyante. Wala naman silang binubunong oras. Siyempre, minsan, para matulungan din natin yung kumpanya, para dire-diretso din yung, siyempre, dire-diretso rin yung, yung negosyo. Tulong tayo kahit paano, kung anong may tutulong natin kung paano makapagtipid. Kasi hindi naman pare-pareho ang araw malakas eh. At least, ma-break even man lang ba natin. Okay, nababa ko naman na lahat. Wala mo lang i-set up na kasi ang billing ko dun sa mga server sa gabi pa lang. Kasi naglilinis naman sa gabi, nagre-replenish naman sila sa gabi. Hindi, isettle na nila lahat sa gabi para pagpasok sa umaga, settle na lahat. Ako na lang magbababa ng upuan. Di ba? Right. Ba? Ang oras na. Wala pa rin yung kasama ko dito. So, dito sa kitchen. 4:30 dapat pasok nun eh. 4:45 na. Pagka ganyan, late sila. No choice, ako na din mag-prepare na mag-set up dito. Pati doon sa station niya. Pero, ano lang naman, ready ko lang. Pero yung pag-fill nung lahat ng mga shakers, ng mga seasonings, sa kanya pa. Yan talaga, pag mga late yung kasama, ikaw ang gagawa lahat. Oh, you're there. I thought you will not come. Ay, dumating din yung kasama ko. Eh, natapos ko na yung mga gagawin niya. Yun na lang, ang gagawin niya na lang, mag-fill up ng mga seasoning shaker. Yesterday. Ayoko pa namang antay na dumating pa siya bago umpisahan. Hello. Was it busy yesterday? It's busy from like 7 p.m. Start 7 p.m. From 5 p.m. to 7 p.m. No any other. What did you do? We clean the washroom. Both aspects of the washroom. Just the washer? Kind of do the chicken skin, but me and Jeremy come here at 4 p.m. yesterday, so we do the chicken skin. The dogs. That's all. What did you eat yesterday? Oh, the boss bring some. I think it's other restaurants' food. It's good, to be honest. At least it's a different food. It's some Chinese food, like Yeah, at least it's a different food. Yeah, at least. Not the hot pot again. yeah. Okay. Today we're going to skew the shrimp. Ay, sila naman. Tapos na ako eh. Okay, open na kami. Pero nagpe-prepare pa ako ng pang dinner nila. Pero open na kami. So, rock and roll na tayo. Rock and roll. May order na. Let's see.
sila. Thank you. Sweet boy. Only girl. Only God can be tender. Aren't you happy? Oh, maybe you can do that, Max, while I'm cooking. Okay. Diba, yun yung isa sa tinuruan ko eh. Scallop. Scallop? Okay, scallop. Scallop. Kasampay? Yeah. Yan, yun yung isa sa tinuruan ko. At least, di ba, pagka ganitong busy, kaya ganyan maraming order, natutulungan niya ako. Siya rin yung tumulong kay parang Jerby kahapon eh. Meron kagad kaming dalawang mesa. Eh, sabi ko para maluto ko tong pagkain nila. Tulungan niya ako, di ba? Win-win situation ba? What else? I think they cauliflower and Potatoes. What? Balik sa niluluto. Change this Sunday, right? Yeah. Okay.
Okay, so bali ano yung kakainin nila ngayon? Meatballs with noodles. Yung nakaraan, soup. Ngayon naman, yung nakaraan parang mommy style. Ngayon naman ganyan, parang spaghetti style. Tapos noodles. Yan, tapos yan yung noodles nila. Lalagay lang nila dyan. Alright? Tapos kakain na sila. Wala na. Tapos yung order eh. Kumakain na yung customer, pwede na silang kumain. Alright? I-serve ko na sa kanila para makakain na sila. Luto na naman yan. Okay? How was it, Brownie? Just really mix it. Take photos. It's really good. Satisfied, Brownie? Just eat there, Brownie. Alright. Gustuhan naman nila eh. At least nakakain sila, di ba? Ayos na yun. So, ngayon naman, dumami yung customer namin kanina. So, ngayon naman, prepare naman ako ng mga naubos. Nagkaubusan talaga. Ito yan, mga tofu. Naubos. Tumagsa yung customer. Tapos nandito pa yung mga kaibigan ng amo ko. Nagiinuman sila. Daming order. Kaya, nagpe-prepare muna ako dahil naubusan kami. Busy pa rin hanggang ngayon. Dami pa rin customer. How was it? It's amazing. Amazing. Okay, yan pa, no? Natapos yung araw namin ni Brownie, oh. Yeah. Amazing. How's your day? It's Amazing a day. fucking amazing day. So busy. Natapos na kami. Yeah, close na kami. Bubuk na lang ng Uber. Kasabay ko yun si Max. Si Brownie. Kasabay ko mag-Uber. Parehas kami ng ano yan eh. Way. Halos magkatabi lang yung address namin. Kabilang street lang. Kaya sabay kami pagka nag-Uber. Tas libre ako. Siya nagbabayad. Nagtatali lang sila ng sales. Okay? Book lang ng Uber tapos uwi na. Alright? Okay. Dahil nga nakauwi na tayo. Salamat. Grabe ngayon. Sobrang busy. Kung kailan nag-iisa ako sa dalawang station, tsaka naman sobrang busy. Kahapon daw, hindi naman sila busy. Linggo, hindi rin sila busy. Mga naipon ngayon eh. Tsaka yung amo ko kasi, kasama yung mga tropa niya, nag-inuman doon. Napakaraming order din. Kaya mga once a month, nagpupunta doon yung mga tropa ng amo ko. Salita ko ng salita, di ko pala napipindot yung elevator. So yun, nagpupunta doon once a month, yung mga tropa ng amo ko, nagiinuman sila doon, nagdadala sila ng sarili nilang alak. Ayun. Tapos yun nga, sunod-sunod na rin yung customer, ang dami. Yeah, okay lang din, at least pagtingin ko sa oras, alas 10 pasado na. Mag-uuwian na. So yun lang, it's a wrap today. So, nakaraos na naman ang isang araw. Tuesday pa lang ngayon, next day off ko sa Monday ulit. Kaya pa naman. At kakayanin lagi. Okay? Hanggang dito lang ulit. Lapit na ako sa may pintuan namin. Alright? Thanks. See ya.